umiinit na balita ngayong tanghali. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.9% ngayong third quarter ng 2023 ayon sa PSA. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Nobyembre. Panukala ang Intel funds ng Office of the President unang nakwestiyon sa debate ng Senado. Proposed budget ng Office of the Vice President at Department of Education isasalang sa plenaryo ng Senado ngayong araw. Iba't ibang mga grupo muling nakiisa sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sunog sa dalawang warehouse sa May Kawayan, Bulacan muling sumiklab. At 3 suspects sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon nasampahan na ng kaso ng PNP. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 9, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinunto ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na may mali sa military operations ng Israel laban sa Hamas militant group. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga sibilyang nasasawi sa Gaza Strip. Nangako ang Israel na pupulbusin ang Hamas matapos na umatake sa southern Israel noong October 7 at pumatay ng nasa 1,400 na mga tao. Umatake sa ere, pinalibutan at naglunsad ng ground invasion ang Israel sa Gaza na may 2.3 milyon na mga mamamayan. Batay sa Palestinian officials, mahigit sa 10,500 na tao na ang nasawi sa Gaza at 40% rito ay mga bata. Dumating na kagabi ang 2 overseas Filipino workers mula sa West Bank. Sila ang unang batch ng mga Pilipinong ni-repatriate mula sa nasabing Palestinian territory buhat ng sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Kasunod naman nilang dumating ang 9 na OFW mula naman sa Lebanon na pangatlong batch naman ng mga ni-repatriate na OFW roon. Patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan naman ng militanteng grupong Hezbollah ng Lebanon na sympathizer ng Hamas laban sa Israel. Sinalubong naman ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang mga umuwing OFW. Tiniyak din ito na mabibigyan sila ng karampatang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Iba't ibang mga grupo ang muling nakiisa sa isinagawang fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Isinagawa ng Office of the Civil Defense ang ceremonial pressing of button Kasiguran Aurora na nagsilbing hudyat ng sabayang earthquake drill sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Mula sa Caloocan City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kamusta ang assessment ng Office of the Civil Defense sa isinagawang earthquake drill ngayong araw? Ella, batay nga doon sa assessment ng Office of the Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, naging matagumpay naman itong katatapos lang na fourth quarter na National Simultaneous Earthquake Drill ngayong araw. Isinagawa kaninang alas 9 ng umaga ng NDRRMC ang ceremonial pressing of button sa Kasiguran Aurora bilang hudyat para sa dock cover and hold kaalinsabay ng fourth quarter NSED. Sa Kasiguran Aurora, nag-dock cover and hold ang mga estudyante at mga guro sa isang eskwelahan kasabay ng pagtunog ng sirena. Pagkatapos nito ay isa-isa silang naglabasaan sa open area. Ipinakita ng NDRRMC ang isang evacuation scenario kung ano ang dapat gawin kapag mayroong lindol. Gayon din ang gagawin ng mga emergency responders sa pagtama ng lindol. Kasama dito yung paglalagay ng staging area
na bahagi ng emergency situation setup. Dito lalapatan ng paunang lunas ang mga biktima at dito rin magkakaroon ng talaan ng mga apektadong individual sa pamamagitan ng incident command post. Sa earthquake drill kanina, nakiisa rin ang mga empleyado ng iba't ibang opisina ng gobyerno. At maging ang mga empleyado ng DMPI ay kasama rin nakiisa na nag-duck over and hold kanina kung saan pinangunahan rin ng UNEV rescue team ang simulation papalabas ng building. Ella, paalala nga ng mga otoridad kapag merong ganitong earthquake drill ay makiisa yung ating mga kababayan para mapagsanayan nila yung kung sakali mang may tatama na lindol. Dahil nga hindi rin naman nape-predict kaagad-agad yung pagtama ng lindol, ay mas mainam na nakahandaan nila yung ating mga kababayan para maiwasan yung anumang casualty sa oras ng paglindol. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Muling sumiklab ang sunog sa dalawang warehouse sa Mikawayan, Bulacan matapos na muling mag-apoy ang iba pang mga papel at plastik na natabunan sa loob ng bodega. Mula sa Mikawayan, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung latest sa sunog dyan sa Mikawayan? Aga sa lukuyang nakikita mo sa aking likuran ay patuloy pa din nga na umuusok dito at kanina lang ay mayroong pagliyab ng apoy muli dito matapos nga yung kanina lang ay ginawa ng Bureau of Fire Protection na apulahin ito. Pero inaasahan pa rin na mag-aapoy pa rin nga dahil sa mga papel at plastic na nadadaganan ng mga pader at ng mga yero dito sa nasabing warehouse. Tumagal ng 24 hours ang nangyaring sunog sa dalawang warehouse sa Mikawayan, Bulacan. Matapos mag-overhauling ay naapula na ito kahapon. Pero kaninang alas 9 ng umaga ay muli na namang nagliyabs ang nasabing dalawang warehouse. Kaya muling binombahan na naman ng tubig gamit ng fire truck. Ayon sa Bureau of Fire Protection, marami pa rin sa mga papel at plastic ang natabunan ng gumuhong pader at bumagsak na yero. Anila hanggat hindi pa rin ito tuluyang naalis, ay patuloy pa rin anya itong magliliyab. Sa ngayon, hindi pa nila ito maalis dahil ongoing pa rin naman ang kanilang investigation sa nangyaring sunog. Subalit may plano na rin sila na tuloy ang alisin naman yung mga gumuhong pader ngayong araw para na rin ito matanggal yung mga rolyo na mga papel at maging ang mga module ng DepEd na nandito sa lugar. Sa ngayon ay patuloy pa rin nga ang ginagawang investigasyon sa nangyaring sunog. Doon po sa maraming papel. Kasi doon sa school supplies, puros papel po yan bulto-bulto po yan. Kaya medyo talagang kinain po talaga na apoy. At napahina po niya yung bubong natin at gayon din po yung mga pader. Kasi sobrang init po. Wala pa po sir, pasensya na po kasi kailangan pa ito na masusing investigasyon bago po kami makapag-release ng mga statement po. Samantala, wala namang nasugatan na empleyado o nasunog na nadamay na mga bahay at maging katabing warehouse dito sa nasabing nasunog na warehouse. Wala rin namang kumbaga ay nasugatan. Malaking tulong naman sa BFP ang nagawa sa kanila ng Andrea Hotel and Resort at firewall, dahil yung firewall nito ay nakatulong sa mga bumbero para magamit din pati yung tubig sa pool para mapula ang apoy kahapon. Sa ngayon nga ay kung mapapansin natin dito sa aking likuran ay meron pa rin dalawang bumbero dito na galing sa Mikawayan kumbaga fire truck at BFP. At kung mapapansin natin ngayon aga, ito kitang-kita na ngayon patuloy pa rin nga itong pag-usok. Pero wala namang dapat ipag-alala dahil sa ngayon hindi naman na madadama yung mga katabing warehouse at yung iba pang mga warehouse na nakapaligid rito. Kontrolado na ito ngayon ng BFP, itong nasabing sunog. Hanggang ngayon ay posibleng tumagal na 3 araw bago tuluyan talagang na masabi na talagang wala na ring liyab ng apoy o hindi na magliliyab at makakadamay pa dito sa nasabing lugar. At yan mo latest live mula dito sa Mikawayan, Bulacan. Balik sa iyo. Aga?
Nestor, como tuloy-tuloy pa naman yung investigasyon tungkol dito sa nangyaring sunog, may inilabas na bang pahayag ang LGU tungkol dito sa legalidad ng pag-ooperate nitong warehouse at meron na bang inilabas na rin na pahayag yung may-ari nitong warehouse, Nestor? Sa ngayon aga, hindi pa talaga natin nakakausap yung talagang may-ari, pero nakipag-usap na yung may-ari ng dalawang warehouse dun sa Bureau of Fire Protection. At wala pa rin naman katiyakan kung ano talaga yung pinagmulan ng sunog. Di ba na kung talagang alis na itong mga dadaganan ng mga pader at naalis na yung mga pader saka yung mga yero, doon pa lang sila makapaglalabas talaga ng investigasyon. Pero pagdating naman sa local government unit, ay kukuhanan din natin sila ng pahayag. Pero sa ngayon ay nakipag-ugnayan naman sila sa Bureau of Fire Protection kung ano ang total damage o halaga ng napinsala dito sa nasabing dalawang warehouse. Pero sa ngayon ay ongoing pa rin talaga. Wala pang malinaw na investigasyon ng BFP, maging ang local government unit, hinggil dito sa naging dahilan ng sunog sa dalawang warehouse na may kawayan. Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Halos triple ang nakitang pagtaas sa bilang ng naitatalang kaso ng tigdas sa bansa ngayong taon ayon sa Department of Health. Ayon sa isang infectious diseases expert, ang pagtaas ng kaso ay maaaring resulta ng mababang measles, mumps, and rubella o MMR vaccination. Narito ang report ni Gladys Toadi. Sa pagpasok ng COVID-19 pandemic, naibuhos ang buong atensyon sa pagkontrol ng naturang virus. Ayon kay infectious disease expert Ron Ginsolante, dahil dito ay bahagyang naiwanan ng immunization sa mga bata. Isa sa mga important factor niyan yung yung COVID-19 vaccination, no? Na lahat ng programa, lahat ng mga efforts natin ay nakatutok doon sa COVID-19 containment and control, no? So ibig sabihin, yung programa ng expanded program immunization sa mga bata medyo naiwan ng konti, no? But ang taas kasi nung gap, no, nung naiwan. And that's why nagpatupad ang Department of Health nung catch-up vaccination. That also includes MMR doon sa mga bata less than 2 years old kasi ito yung mga vulnerable population. Kaya sa naitalang pagtaas ng kaso ng tigdas sa bansa, kung saan tumaas ito ng halos 300% mula January hanggang October ng kasalukuyang taon. Ayon kay Solante, inaasahan ito dahil sa mababang measles, mumps, and rubella o MMR vaccination sa mga bata. I think this is expected kasi the past year, ang baba ng MMR vaccination natin, no, sa mga bata. Okay? And in fact, hindi tayo nakaabot doon sa 90% na kinakailangan, no? Aniya noong 2018 at 2019 ay nakaranas na ng measles outbreak ang Pilipinas. Resulta pa rin ng mababang bakunahan laban sa sakit. So it becomes a cycle now that pag mababa ang vaccination rate sa mga bata, tataas ang mga kaso, and this is now the result because of that low vaccination coverage that we have had for the past 2 to 3 years, no? So this is something that is expected, and hindi lang magiging measles ang pwedeng tataas, no? Yung iba pang vaccine preventable diseases kagaya ng polio, no, pneumonia, including influenza or pertussis. Ayon kay Solante, ang tigdas ay walang sinusunod na seasonal pattern. Maaari itong tumaas anumang panahon ng taon. Dahil ito ay nakakahawa, kaya ganun kahalaga ang pagpapabakuna lalo't wala pang treatment sa sakit na ito. Sinasabi ang bakuna laban sa tigdas ay nagbibigay ng 90 to 95% na proteksyon sa isang individual. Dagdag nito, ang tigdas ay maaaring maging dahilan ng pagkasawi ng isang tao. Upang maiwasan ito bukod sa pagpapabakuna, ipinapayo ng mga eksperto na i-isolate ang sinumang mayroong tigdas sa tahanan upang hindi na makapanghawa pa lalo na sa mga bata, at siguraduhing magpakonsulta sa doktor upang matingnan agad kung may komplikasyon o epekto na ang tigdas sa katawan, lalo na sa utak ng isang tao. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
balita. Muling lumago ang ekonomiya ng Pilipinas para sa ikatlong quarter ng taong 2023. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 5.9% ang naitalang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ngayong third quarter ng taon na mas mataas kumpara sa 4.3% na paglago noong second quarter. Gayunman, mas mabagal pa rin ito sa 7.7% na growth rate ng GDP ng bansa na naitala sa kaparehong quarter noong 2022. Nananatiling matatag ang labor market sa bansa sa kabila ng naitalang 4.5% na unemployment rate noong Setyembre. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang gobyerno sa pagpapabuti ng ating investment climate upang makahikayat ng mga bagong mamumuhunan na makapagbibigay ng magandang trabaho sa mga Pilipino. Muli rin niyang binigyan diin ang pangangailangan na i-digitize pa at pagbutihin ang larangan ng micro, small at medium enterprises. Makabubuti rin umano kung magpapatupad ng alternative work arrangements at training programs para sa solusyonan ang bumababang labor force participation. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Nobyembre. Base sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito ng dagdag na 47 pesos sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan. 70 pesos kung 300 kilowatt hour, 94 pesos kung 400 kilowatt hour at dagdag na 117 pesos kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Ayon sa power distributor, ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng transmission at generation charge. Inanunsyo ng Maynilad Water Services na magbibigay sila ng mas mataas na discount sa bill ng mga qualified low-income at low-consuming residential customers. Ayon sa Maynilad, ipatutupad nila ang Enhanced Lifeline Program simula sa January 1, 2024. Sa ilalim ng ELP, ang mga Lifeline customers ay maaaring mag-apply para sa mas mataas na discount sa kanilang water bill. Kasama dyan ang mga nasa marginalized sector at ang mga benepisyaryo ng 4Ps gaya ng itinakda ng Department of Social Welfare and Development. Sinalakay ng Southern Police District ang isang gusali sa Parañaque City noong Martes ng gabi. Ito'y matapos na humingi ng tulong ang PAGCOR at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Southern Police District para bisitahin ang operasyon ng Pogo sa isang gusali sa Tambo, Parañaque. Sumalit, natuklasan ng mga otoridad ang operasyon ng spa na umano'y mayroong pang prostitution den sa 7th floor ng gusali. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Gene Fajardo, 16 na mga Pilipino ang nasagip na nasa edad 23 hanggang 35 anyos. Arestado naman ang 2 Chinese national. Kakasuhan po nila ito for inquest po within the day po for trafficking in persons po. Ang nakita po nila doon ay apparently may masahihan daw po doon, may spa daw po which is clearly ay malayo po doon sa nature ng business po nila which is Pogo po. 4 pang university sa Pilipinas ang first time na makapasok sa Quacquarello-Simmons o QS World University Rankings in Asia para sa taon 2024. Kabilang sa mga universidad na unang beses na makapasok sa World University Rankings ang Polytechnic University of the Philippines o PUP, Far Eastern University o FEU, ang Mindanao State University at University of San Carlos sa Cebu. Nauna nang nakapasok sa nasabing university rankings in Asia ang University of the Philippines, Ateneo de Manila University, La Salle University, University of Santo Tomas, Adamson University at iba pang mga universidad sa bansa.
Iginiit ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Manix Dalipe na mayroon pa ring unit team sa Kamara. Ito ay kahit na napatalsik bilang Deputy Speakers ang dalawang kilalang kaalyado ng mga Duterte sa House of Representatives. Tinaguri ang unit team ang alyansa ng mga Marcos at Duterte sa nakaraang 2022 national elections. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Ipinahayag ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe na ang pagpasa sa priority measures ang pinagkakaabalahan at hindi pamumulitika para sa 2028 presidential elections ang pinagtutuunan ng pansin ng mga mambabata sa Kamara. Kasunod ito ng pagpapatalsik sa pwesto bilang Deputy Speakers ng dalawang kilalang kaalyado sa Kamara ng mga Duterte. Sina dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na hindi pumirma sa isang resolusyong nagpapahayag ng pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez at nagtatanggol sa integridad ng institusyon. Kasunod ito ng mga binitiwang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa House of Representatives at kay Speaker Romualdez. We are focused in trying to pass these legislations that would really help our country. So we're not thinking about 2028. It so happened that a person issued a statement in an interview which tries to malign the image, the character, the integrity of the House. So the House, in a collective effort, just came out with a statement. Siyempre, binabakbakan naman kami. Sa kabila rin ng mga nangyayari sa kapulungan, naniniwala itong intact pa rin ang unit team sa Kamara. We still have the unit team, but we are focused in trying to accomplish even more of what is needed from the House of Representatives so we can even transmit it earlier to the Senate so they can also pass this important legislation. May iba namang pananaw ang ilan pang mambabatas nang tanungin sa nangyayari sa Kamara. Gayon din sa issue kung may unit team pa ba o pagkakaisa. Personally, nakikita natin talagang matagal nang may lamat, no? Simula pa lang nung nag-resign ang Vice Presidente sa Lakas, si MD, ay nakita na namin dun yung lamat. Tingin natin magpapatuloy ito dahil nakikita natin yung mga interest for higher position, di ba? Ng vice. At saka, so, siyempre, hindi natin maalis kay speaker yon. Isang prueba niya, wala namang tumawag sa akin para supportahan siya. Kahit sino. In other words, mukhang the status quo is robust, solid, and vigorous. With respect to doing the job that is na inatas po ng Filipino people sa House of Representatives. Kung mayroong partidong bagong medyo nandun yung mga powers that be, nagpopularize yung mga tao dun. So, it's natural that kung saan yung napupuntahan ng maraming isda, na marami ang resources, siyempre doon ka pupunta, di ba? That's just a parallelism that I could say. Nothing else. Si Senator Amy Marcos naman, kapatid ng presidente at pinsan ng speaker, naninindigan para sa mga Duterte. Aniya, siya gaya ng kanyang ama, matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. Kaya kahit siya lamang Aniya ang matira, giit ng presidential sister, maninindigan siya para sa nakatatandang Duterte. Kinilala rin nito ang pagpayag ng dating Pangulong Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Nagpasa rin din ito sa mga hindi na pinangalan ng politiko.
Aniya, kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga ito na ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political strategist na bahagi ng demolisyon o pagwasak sa mga Duterte ang ipinasang House Resolution Number 1414 na nagsusulong ng paninindigan sa reputasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa eksperto, para lamang ito sa pansariling interes ng mga nakaupo sa pwesto at wala namang mapapakinabangan dito ang taong bayan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Walang pakinabang ang taong bayan sa ipinasang House Resolution 1414 ng Kamara sa pagbubukas ng Kongreso nitong Lunes pagkatapos ng 5 linggong reses. Ito ang pahayag ng political strategist na si Malu Tikia. Aniya, ang makikinabang lang dito ang mga politiko, hindi ang taong bayan. So, ang tingin ko, yung 1414 was a piece of toilet paper. That was meant to save a leader who is paranoid. One, an institution that does not want to open their books. Ayon kay Tikia, walang kongreso sa mauunlad na demokrasya gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, Australia at Japan na pagtutuunan pa ng pansin ang isang resolusyon na nagsasabing mahal nila ang institusyon. Aniya, imbis na pagtuunan sana ng pansin ang mga pangunahing problema sa bansa ngayon, gaya ng sahod ng mga manggagawa, problema sa pagkain at iba pa. Mas inuna pa ng Kongreso ang pagsuporta sa liderato nito. Is a diversion on the real issues that we need attended to. Nakakalungkot kasi 5 linggo kang nagbakasyon. 'Di ba? Nasa calendar nila 'yan. Pagbalik mo 'yan kaagad. Para namang may mali talaga doon, pero kung ganon ang pamamalakad nila at kung ganon ang uri ng politika nila, maganda't nakita ng taong bayan maaga pa lang. Ipinasa noong Lunes ang House Resolution 1414 bilang suporta at pagsulong umano sa integridad at reputasyon ng mababang kapulungan laban sa mga bumabatikos dito. Pinangalanan din sa plenaryo ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales si dating Pangulong Duterte na pangunahing naninira umano sa Kamara. Paniwala ni Tikia ang nangyayaring ito sa Kamara ay demolition job laban sa mga Duterte. Wala na rin ang unity na daladalang slogan ng Marcos Duterte tandem noong nakaraang eleksyon. Sa tingin ko, ang humahawak na lamang sa linya na pinagkasunduan bago ng eleksyon ay si Senator Marcos sa mga Duterte. And I will call this as demolition of the Duterte. Sa umuugong naman na usapin na bibigyan pa rin ng Confidential and Intelligence Fund ang tanggapan ng pangalawang Pangulo pagdating sa Senado. 3 ang nakikitang senaryo dito ni Tikia. Ibalik ng buo ang CIF, tuluyan na itong tatanggalin at ibibigay pero nakadepenido lamang kung saan ito pwedeng gamitin. 3 scenarios lang nakikita ko dyan. Hindi ibibigay, which means a very easy bicameral. Ibibigay, i-restore lahat, which means a very, very heated bicameral. At ang 3 is yung middle of the road. Bibigyan pero defined kung saan mo pwedeng gamitin. Ang tingin ko kasi sa Senado, mas nakikita nila yung what is to the national interest eh. Regional. Oo. Alam mo, ang senaryo lamang dyan, ibabalik ng buo, ililimit nila, at pag linimit nila, lahat apektado. At sa tingin ko, yung punto na 0 ka, sa tingin ko hindi mangyayari. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Lumabas sa pinakabagong survey na isinagawa ng Okta Research na mas maraming Pilipino ang pabor sa ginawa ng Kongreso na paglipat sa confidential at intelligence funds sa ibang ahensya. Sa kabilang banda, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipino na naniniwalang nasa tamang direksyon ngayon ang bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Sa inilabas na Okta Research, tugon ng masa survey na isinagawa nitong third quarter ng kasalukuyang taon, lumabas na mas maraming Pilipino ang sumang-ayon sa ginawang reallocation o paglipat ng Kongreso ng confidential at intelligence funds ng civilian government agencies papunta sa mga ahensyang tumutugon sa national security na direktang responsable sa intelligence at surveillance. 57% ang nagsabing pabor, 14% ang hindi at 29% naman ang hindi alam o tumangging sumagot. Pinakamarami sa pabor ay sa Luzon na nasa 75% at pinakamababa sa Mindanao Region na 24%. Lumabas din sa ginawang survey na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang nagpahayag na narinig, nabasa at napanood nila ang talakayan hinggil sa confidential at intelligence funds. Ginawa ang nasabing survey mula September 30 hanggang October 5, 2023. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipino na naniniwalang nasa tamang direksyon ang bansa ngayon. Ayon pa rin sa Okta Research, tugon ng masa survey na ginawa sa kaparehong quarter ng 2023, nasa 62% ng mga adult Filipinos ang nagsabing tama ang direksyon na tinatahak ng Pilipinas batay sa umiiral na programa, pulisiyang inilahad at mga aksyong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Pero ayon sa Okta Research, mababa ito kaysa 72% noong July 2023 at pinakamalaking ibinaba mula noong Oktubre ng nakaraang taon. Paliwanag ng grupo, nasa 9% hanggang 11% ang itinaas ng mga Pilipinong hindi naniniwala na ang bansa ay papunta sa tamang direksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang deliberasyon sa Senado ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Dito unang sumalang ang panukalang pondo ng Office of the President kung saan unang natanong ang kontrobersyal na intelligence funds. Mula sa Senado may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano na yung update dito sa plenary deliberations ng budget dyan sa Senado? Ella, unang ang sumalang sa pagtatanong si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, wala siyang problema sa hinihiling na confidential fund ng Office of the President o OP, kundi sa hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence fund ng ahensya. Giit ng mambabatas, isang civilian agency ang opisina ng Pangulo at dapat sa security agencies lang ibinibigay ang intel fund na eksperto sa intelligence gathering. You are civilian office. Wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor. Wag natin sirain yung controls. Wag bigyan ng sarili mo. Our president is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts. Ayon kay Senator Sonny Angara na dumidepensa sa budget bilang chairman ng Senate Committee on Finance, isang halaga lamang ang hinihiling ng OP mula pa taong 2020. At ayon-anya kay Executive Secretary Lucas Bersami, mahalagang magkaroon ng maayos at kumpirmadong intel ang Pangulo bilang pinuno ng bansa. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Hinimok naman ni Senator Pimentel ang ilang activist lawyers na tingnan ang pagkwestiyon sa korte sa legalidad ng intel funds ng OP. Si Senate President Juan Miguel Big Zubiri naman, pinuri ang isinumiting CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Wala pang isang oras, inaprubahan sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na pondo ng OP para sa 2024. Lusot na rin ang 812 billion peso budget ng Presidential Management Staff kasama na ang dagdag na 46 million pesos para sa budget ng RTBM. Samantala, tinatalakay na ang panukalang budget ng Office of the Vice President at sunod ang Department of Education.
Maagang dumalo si Vice President Sara Duterte sa Senado bago magsimula ang budget deliberations sa plenaryo. Mamayang hapon, isasalang din sa deliberasyon ang mga panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Iginiit ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na audited ang pondong ginagamit ng Kamara para sa public relations. Sagot ito ng House official nang questionin ng mga kritiko ang umano'y public affairs funds. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, magkano naman yung pondong nakalaan para sa public relations ng House of Representatives para sa taong ito? Agad sa 2023 General Appropriations Bill, 1.6 billion pesos ang nakalaan sa extraordinary and miscellaneous expenses ng House of Representatives. Sa line item na ito, nakapaloob ang tinatawag na pondo para sa public relations ng House of Representatives o pakikitungo sa mga constituent ng bawat mambabatas. Walang binanggit si House Secretary General Reginald Velasco kung magkano ang partikular na pondo para sa public relations. Tugon ito ng House official nang tanungin hinggil sa pagkwestiyon ng mga kritiko sa umano'y public affairs fund ng Kamara. Gayunman, itinanggi ng House official ang paratang na ginagamit ang pondo upang ipamahagi sa mga kawani ng media. Yung public affairs kasi, ang daming ibig sabihin nun eh. Public relations, service to the constituents, di ba? Informing your constituents, di ba? May gastos ka dyan. Dagdag pa ni Secretary General Velasco, audited ang pondong ginagamit dito. Muli rin itong binigyan din na pasado ito sa audit requirements ng Commission on Audit o COA. Lahat dyan, lahat audited yan. As you know, lahat ng miscellaneous and extraordinary expenses namin, monthly, ino-audit ng COA. And we have passed all of these auditing requirements. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Umakyat na sa 4 na mga bagong halal na barangay officials ang napatay isang linggo matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Philippine National Police, 6 na insidente ng pamamaril ang kanilang naitala. 2 ang mula sa SOC Sergeant, 1 sa NCR, Calabarzon, Northern Mindanao at Davao Region. Sa 6 na naging biktima, 2 ang bagong halal na barangay chairman habang 4 ang barangay councilors. Sinabi natin po na may mga minomonitor pa rin po tayo ng mga post-election na activities and scenarios, and ito po yung isa sa mga inaasahan natin na after po ng election ay meron po talagang maitatala ng mga ganitong insidente. Kaya po yung ating mga regional directors, yung mga field commanders po natin ay binibigyan po ng discretion para i-determine po kung yung kanilang alert status po ay ibababa po ba nila o hindi. Yung particularly yung mga security deployment po nila, particularly dun sa mga areas na nakikita po natin na mainit pa rin po yung sitwasyon, especially even after the election po. Hindi na itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang nakatakdasan ng special elections sa 2nd distrito ng Negros Oriental sa December 9, 2023. Ito ay bilang pag-alinsunod sa desisyon ng Kamara na manatili na lang muna si House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng distrito matapos patalsikin si dating Congressman Arnie Tevez. Narito ang report ni Dante Amento. Ginansila ng Commission on Elections o COMELEC ang nakatakdasan ng special elections sa 3rd District ng Negros Oriental sa December 9, 2023. Kasunod ito ng isang resolusyon na inilabas ng House of Representatives na huwag nang ituloy ang halalan. Kabilang sa dahilan na binanggit ng Kamara ay ang pagkwestiyon ni dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. sa pagpapatalsik sa kanya ng Kamara sa pamamagitan ng inihain nitong petisyon sa Korte Suprema. Siguro nga, ang reason din is because kapag nag-special election, magiging moot and academic yung issue pending before the Supreme Court. But as far as the COMELEC is concerned, we cannot question the wisdom of the House of Representatives.
It is purely a political question which only the House of Representatives can answer. Ang pagsasagawa rin umano ng halalan ay may negatibong epekto sa peace and order sa distrito at mga kalapit na lugar. Kaya't ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaprubahan nila ang rekomendasyon ng kanilang Law Department na kansilahin ang halalan. So we are directing the regional director of the Commission on Election in the region, the provincial election supervisor of Negros Oriental, including all election officers, to inform all the parties, including all our citizens' armed and interest groups and stakeholders, na hindi po matutuloy ang eleksyon sa Negros Oriental ngayong darating na December 9. Dagdag pa ni Garcia, maliit pa naman ang nagastos nila para sa mga preparasyon sa kinansilang eleksyon. Aabot sa 75 million pesos ang pondo na inilaan sana ng poll body sa special elections, na pinakamarami rito ay para sa honoraria ng mga guro. Sa ngayon, nananatiling si House Speaker Martin Romualdez ang caretaker ng 3rd District ng Negros Oriental. Kung anong trabaho ng congressman, yun din yun. No? That means yung mga projects, yung mga kailangan ng mga constituents, the caretaker has to agree as to be dedicated to the service of the constituents. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginagalang ng mga kandidato sa pagkakongresista sa ikatlong distrito ng Negros Oriental ang desisyon ng Commission on Elections na hindi ituloy ang special election sa December 9. Ayon kay Pride Henry Teves na naghahain ng kanyang Certificate of Candidacy kahapon ng umaga, hindi na niya saklaw ang desisyong ito ng komisyon. Naniniwala naman si retired Navy Colonel Ray Lopez na ikabubuti ng karamihan ang pagsuspinde ng halalan. Tayo naman ay walang magagawa dyan dahil desisyon ng ating kamarayan, and we have to respect because that is their prerogative kung ano ang nakikita nilang ikakabuti sa karamihan. Nagsumite rin ng COC kahapon si bagong incumbent Mayor Lenin Alviola. Nasampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang 3 suspect sa pagpatay sa radio broadcaster sa Misamis Occidental na si Juan Humalon alias Johnny Walker. Isa sa mga ito ang kilala ng pulisya, habang 2 pa sa 3 suspect ang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan. Mula sa Camp Crame, ang detalye ng balita ay hatid ni Lea Ilagan live. Lea, anong kaso ang isinampa laban sa mga suspect? At tukoy na ba kung ano ang motibo sa pagpatay kay Humalon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasong murder at theft ang isinampa ng Philippine National Police laban sa 3 mga suspect sa pamaril at pagpatay kay Juan Humalon alias Johnny Walker sa Calamba, Misamis Occidental. Sa inilabas na pahayag ng PNP Public Information Office o ni Colonel Jean Fajardo, natukoy na ng PNP at may pangalan na ang isa sa suspect, habang 2 iba pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Land dispute, Ella, ang pinaniniwalaan ng pamilya na motibo ng krimen. Gayunman, tinitingnan ng PNP ang lahat ng posibleng motibo sa pagpaslang kay Humalon. Si Humalon ay pinasok ng gunman sa loob ng kanyang radio booth sa kanyang tahanan at binaril ito habang siya ay nagpoprograma. Bago tumakas ang gunman, hinablot pa nito ang kwintas ng biktima. Bukod sa gunman, may 2 suspect pa, Ella, ang nasa labas ng bahay at nagbabantay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Samantala, balikan po nating muli ang live report ni Dante Amento hinggil sa ilalabas na desisyon ng COMELEC sa mga nanalong kandidato sa nakaraang eleksyon na hindi pa rin ipoproklama. Yes, Dante, ilan ba yung nanalong barangay at SK officials yung hindi pa na ipoproklama? Magandang tanghali, sa huling ulat ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 101 yung mga nanalong kandidato na hindi pa napoproklama dahil ito sa inilabas nga na kautusan ng COMELEC na suspindihin ang kanilang proklamasyon dahil sa nakabinbin nilang kasong diskwalifikasyon. Karamihan ng mga ito ay dito sa National Capital Region o NCR at meron din sa Region 4A o Calabarzon Region. Mayroon din sa Cordillera Autonomous Region o CAR, Regions 2, 3,
4B at iba pa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, masusi nilang pinag-aaralan ngayon yung mga kaso. Target ng COMELEC na isahan na lang na ilalabas ang lahat ng resolusyon o desisyon sa mga ito. 3 linggo ang ibinigay ng Department of the Interior, ang Local Government o DILG, na transition period para sa mga bagong uupong barangay at SK officials. Kaya ayon sa COMELEC, bago matapos ang buwang ito ay makapaglalabas na sila ng resolusyon. Dapat yun before makapag-formally assume. Which is sabi ni Secretary Benhar Abalos ay in 3 weeks. In fact, tinanong din kanina ni Com Ernest yun kung kailan ba yung 3 weeks. So sabi natin mga before the end of November. Dagdag pa ng COMELEC, hindi naman magkakaroon ng vacuum sa leadership bagamat may mga hindi pa napoproklama. Sa ilalim anya ng umiiral na batas o ng Local Government Code, pwedeng magtalaga ng officer in charge o acting officer doon sa mga bakanting pwesto ang mga local government official. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nananatili pa rin suspendido ngayon ang mga klase sa lahat ng antas mula elementary hanggang kolehiyo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nagresulta ng mga pagbaha sa lugar. Sa inilabas na executive order ni City Mayor Darrell Dexter Uy, nagpatupad ng localized suspension ng face-to-face classes sa lahat ng grade levels ngayong araw upang masiguro ang seguridad ng bawat isa. Kasunod ito ng inilabas na forecast ng DOST Pag-asa sa Region 9 na makakaranas na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa lugar na dala ng low pressure area o LPA. Kahapon nakaranas ng pagbaha ang lungsod kung saan pinasok ng tubig baha ang mga paaralan. Sa ngayon humuhupa na ang pagbaha subalit inaasahan pa rin ang mga pag-ulan mamayang hapon o sa gabi. Samantala, kasunod ng paghupa ng baha ngayong araw sa ilang lugar sa Davao City, tumambad sa mga daanan ang mga sasakyang inanod, bunsod ng malakas na ragasa ng tubig kagabi. Daan-daang mga residente ang na-stranded matapos ang biglang pagtaas ng tubig baha. Dahilan upang mapasaklolo ang mga ito sa mga rescuer dahil na-trap sa kanilang mga bahay. Agad namang nirespondehan ng rescuers mula sa Davao City LGU at ilang mga volunteer groups ang mga apektadong residente. Kasabay nito, nagpatupad naman ng class suspension ang Davao City Government sa lahat ng grade level sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw na naapektuhan ng mga pagbaha. Nakatakdang magpulong sina US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, California, USA sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng pagtatangkang mapatatag ang ugnayan sa pamamagitan ng pagpupulong ng personal sa ikalawang pagkakataon sa loob ng halos 3 taon. Gagawin ang summit sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ayon sa US officials, bagamat may agreement in principle sa pagpupulong nina Xi at Biden sa San Francisco, wala pang kumpirmasyon ang Beijing kung dadalo ang Chinese President sa November 15 hanggang 17 na APEC gathering. Inanunsyo ng Delhi government sa India ang maagang winter break sa mga paaralan dahil sa matinding air pollution sa Kapitolyo. Itinakda ito mula November 9 hanggang 18. Rescheduled ng Delhi government ang December winter break sa lahat ng paaralan dahil nananatiling severe ang category ng air pollution. Samantala, 1/3 ng air pollution sa Kapitolyo ay dahil sa usok mula sa pagsusunog ng dayami. Isang kakaibang contract signing ang kinagigiliwan ngayon ng mga netizens sa social media. Ito ang no boyfriend contract ng isang mag-ama sa Muntinlupa City
kung saan pumirma ang 4 na taong gulang na bata ng kasunduan sa kanyang tatay na nangangakong hindi siya magbo-boyfriend hanggang sa 2053 o hanggang sa siya ay mag-30 years old. Mapapanood sa video na noong una ay tila nagdadalawang isip pang pumirma sa kontrata ang batang si Alex. Kwento ng kanyang tatay na isang pulis na pagkatuan nila na gawin ang nasabing contract signing bilang selebrasyon dahil marunong nang magsulat ang kanilang unika-iha. Maraming netizens ang naaliw sa nasabing post na ngayon ay mayroon ng halos 400,000 likes at libu-libong shares at reactions. Ang cute naman ni Alex, no? Nakapirma siya ng kontrata, bata pa. Pero alam mo, nakakatuwa din yon. Para na rin yon sa kabutihan ng isang bata. Dahil wala naman kasing, ang magulang lagi ang iniisip yung kapakanan mo, ikabubuti, yung future mo. Hindi na rin siguro ako lalayo dahil nung ako ay bata pa, may kontra ka din. Wala akong kontrata pero meron kaming verbal agreement ng tatay ko na hindi muna ako magbo-boyfriend hanggang hindi ako nakakatapos ng aking pag-aaral at sinunod ko yon. Yun. Kaya dito makikita po natin, yung mga magulang talaga ganun, di ba? Dito sa sitwasyon na ito, makikita natin yung intensyon ng magulang na on that way, natuturuan niya, natatransmitan niya ng values yung kanyang anak na ilagay lahat ng bagay sa tamang lugar, di ba? Sa tamang panahon. Kaya merong contract sila na on the age of 30 ba? Nakasulat doon, 30, hanggang 2053. Kumbaga, doon mo makikita na talagang napakaganda nung intensyon at talagang sa ikabubuti ng bata yung ginawa na yon nung magulang. Oo, at saka dapat pagka pumipirma ng kontrata, dapat ay panagutin yon at saka kailangan gawin mo yon dahil yung iba dyan nakakilala ko, pumirma ng kontrata, lumilipat pa sa iba. Yan ang hindi sinunod yung contract. Hindi sumunod, kaya ngayon naligaw. Yun, nakipag-contract pero hindi tinunod yung contract. Okay, narito naman po ang mga balitan dapat niyong abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Pagsusulong sa half cup of rice bill, bubuhayin ng PhilRice. Singil sa kuryente ng Meralco, magkano ba ang itataas? At Black Sea Grain Deal, mahirap nang ibalik ayon kay United Nations Chief Antonio Guterres. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 6 na nagsasabi, ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa akin. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.